Magandang araw, Tol Fanatics! Doc JBT po, Sabong Vet Specialist. Ang ating pong topic ngayon ay ang physical selection ng broodcock at broodhen. Ang basihan ng selection o physical selection ng broodcock sa broodhen, ang una ay ang tinatawag nating physical health. Dapat ang ating mga broodcock ay pulang-pula ang muka, lalong-lalo na yung mata. Meron din naman, very glossy ang balahibo. Indikasyon kasi yan na talagang healthy ang ating mga manok-panabong na gagamitin natin sa breeding. May mga kanya-kanya tayong preferences sa kulay ng mga manok. Meron ang gusto ay off color, meron naman talaga na gusto ay ang standard color. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko kasi yung tinatawag na mga off color kasi lalong-lalo sa stags, medyo nakakalamang ito. So may kanya-kanya tayong preference sa kulay. Pero ang importante sa ating selection ay ang sinasabing balanse ng ating manok-panabong. Ang manok-panabong, kung titignan natin sa side, ay letter T. Ito ang ulo, ito ang buntot. Pag ang ulo o ang leeg ay masyadong mahaba at ang buntot ay masyadong maiksi o payungan, pag ito ay lumipad at biglang bumagsak, siya ay pasubsob dahil mabigat ang harapan. Meron din siyang kabaliktaran. Kung ang buntot ay napakahaba, meron pang sapola, ang lieg ay maliit at siya ay lumipad, pag ito ay bumagsak, siya ay nakaupo. Madali itong tamaan ng tali. Nagsisimula ito sa balanse ng ulo at saka buntot. Meron din namang mga balanse na ang sinasabi ay haba ng hita doon sa kanyang paa. Kalimitan, mas mahaba sana 2:1, ang hita ay 2 at ang paa ay 1. Kasi pag ito ay binataw niya o hinataw niya sa taas, mas nag-e-extend ang tinatawag nating hita o yung drumstick ng ating manok-panabong. Ito naman, nakapix. Mas maganda at importante na mas mahaba ang hita, 2:1. At meron pa rin isang balanse, ang haba ng katawan doon sa haba ng hita. Kasi pag ang katawan ay maiksi at sobrang haba ng hita, pag ito ay lumakad, siya ay titikwas. So mawawala siya sa balanse. Meron din physical na hipo ang ating mga manok. Kailangan ang ating mga manok ay heavy bone. Malambot ang muscle para hindi laging nagpapatig. O sige, tingnan natin ito. Ang una kong sinasabi ay ang balanse ng dieg. Okay? At saka sa kanyang buntot. Kalimitan, may mga buntot na nakasabog. Minsan, ayaw ng iba nito. Meron din naman na nakatupi. So, ang haba ng leeg sa buntot, kanina, balansyadong ito. Ngayon naman, sa haba ng hita. Ito ang hita. At ito ang paa. Makikita ninyo, halos 2:1. So, kasi ito yung binabato ng manok-panabong. Ito ang nai-extend at ito naman talaga ay fix. Ngayon, sa haba naman ng katawan at saka sa hita, ito magmula dito sa dulo ng pitso ay titingnan natin. Halos pantay ito. Medyo, sabi ko nga, kumiksi dahil bumuka na kayong kanyang sipit-sipitan. Makikita ninyo, kung maliit ang pitso, nandito lang siya. At ang hita ay mahaba. Tingnan mo, pag pumorward, walang babalanse dito. Titikos siya. So, magiging imbalanse. So, subukan naman natin sa tandang ha. Kukuha uli ako. O sige. Ito naman.
tandang na ito. Napakahaba ng buntot. Pero tingnan niyo yung leeg. Medyo haba rin. Talaga kung makikita nyo, nasa scratcher siya, balanse. Okay, meron pang isa na sinasabi natin. Yung haba ng paa at saka hita. Tingnan natin ito. Tingnan natin mabuti. Oh. Makikita naman ninyo sa aking daliri. Oh. 2:1 yan. Again, pag binato nito ang kanyang mga hita at paa, mas na-extend ang hita. O, tingnan naman natin ang kanya namang, sabi nga, katawan. Ito mahaba. Halos dikit doon sa sipit-sipitan. Kahit tamaan yung puwet, nakasalo. Hindi lalaglag yung bituka. Pero ang importante ay, ito o, tandang ito. Pantay na pantay. Mas maganda kasi na pantay, pero bibihira natin itong makita. Kasi, kung maiksi na naman, di ba? Kung maiksi na naman ang katawan, at ito ay pumorward, again, walang babalanse dito. Titikwas na naman siya. Ito yon, example natin ng ating na tandang sa balanse. Abangan ang susunod na paksa. Doc JBT po, Sabong Vet Specialist.